Hello, mga kasanggang wika at katanggol wika. Isang masaya na pagbati sa mga magigiting na mga guro, mag-aral, mga magulang, kaibigan, manggagawa, at mga sundalo at kabiterano. Sa lahat na pinagyayaman ang sining ng tula sa wikang Pilipino. Buong puso kong inihahandog ang titik teknik, ang tulihian ng mga tulang acrostic. Ang kanyang kasaysayan, kahulugan, kahalagahan, at layon. Maging kung papaano ito maisulat ng simple at madali. Bago ang lahat, ako muna ay magpapakilala sa inyo bilang isang retiradong Philippine Army. Second Lieutenant Hercules Rehis, sumasaludo sa inyo bilang isang top soldiers. Author ng unang aklat ng mga tulang acrostic sa ating wika. Ang Titik Teknik, Katipunan ng mga tulang acrostic, edition 2007 na nalimbag ng Smart Books Publishing. Abangan natin ang mga susunod pang edisyon. Hangad kong mapagyaman ang tulang acrostic sapagkat ito ay nagbigay sa akin ng isang magandang pagkakataon upang matuklasan ko ang talentong kaloob. Ang isang sining na nais ko rin maibahagi sa inyo. Adhika ko na ito ay makatutulong sa matagumpay na paglinang ng kaisipang Pilipino sa wikang Pilipino sa makabagong henerasyon. Bilang katibayan na ang tulang acrostic ay naging bahagi ng aking tagumpay upang bigyan daan na ako'y 2 beses na naparangalan ng Pangulo ng Pilipinas. Una, natanggap ko ang Outstanding Achievement Medal noong 73rd AP Anniversary 2008. Ang pangalawa ay ang 10 Outstanding Philippine Soldiers TOPS 2010 ng Metrobank Foundation Incorporated. Ang tulang acrostic ay isang talento ng pagsusulat ng tula. Isang sining na magpapamangha sa iyo kapag nabuo mo ang isang tulang acrostic. Kawiwilihan din ang pagsulat ng tulang acrostic, lalo na kapag ito'y iuukol mo sa iyong minamahal. Tiyak ito na makapagbibigay sa iyo ng isang motibasyon sa sarili upang malinang ang talento sa pagsulat ng tula at ng tulang acrostic. Inspirasyon din bilang sining na nagpapahayag ng kagandahan, kahulugan ng damdaming wika mula sa puso. Ang titik teknik, ang tulihian ng mga tulang acrostic, ito ay isang kathang sining na tula isipan. Pinagsama ang mga tulang naisip sa bawat titik upang makabuo ng salita. Sa acrostic na ng tulad ng palaisipan, titik teknik, isang teknik naman upang lapatan ng kahulugan, kaisipan at damdamin ang bawat titik na siyang nagbibigay buhay sa mga salitang nabubuo. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng diwa ang bawat titik upang maging gabay sa mga salitang naiisip. Ang tulang acrostic ay isang tula na naglalarawan gamit ang bawat unang titik o litra sa taludturan ng tula. Ito ay isang estilo ng pagsulat ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan ng bawat unang titik ng pamagat ng tula. Bawat titik ay bibigyan ng pakahulugan na ilalarawan ang kabuuan ng tula sa bawat hanay o taludtod. Estilo ng pagsusulat gamit ang mga tulang akrostiko.
na naglalaman ng mga sikretong mensahe, lalo na kung ito ay patungkol sa liham ng pag-ibig. Ang kasaysayan ng tulang akrostik noong unang panahon. Ang kasaysayan ng mga tulang akrostiko ay nag-ugat pa mula noon. Libong taon na ang nakalipas. Nakita ito mula sa panahon ng mga ancient Greek of the Alexandrine at Latin writers, medieval monks, and Renaissance poets. Ang tulang akrostik na may inisyal na alpabetong pagkakahanay ay tinatawag nila itong abecedarios. Maraming halimbawa ang mga abecedarians na sa Bibliang Hebrew ang nakatala sa Psalm 119 ng King James numbering. Ganito ang kanilang pagkapaliwanag. In Christians iconography, the Eritrean civil is credited with prophesying the coming of the Redeemer, which prophecy was in the form of an acrostic whose initial letters spelled out Jesus Christ, God's Son, Savior, na binuo ng 12 at 8 linya ng taludturan at bawat isa'y titik ng Hebrew na alpabeto. Ang terminong acrostic ay nagmula sa salitang Greek na akros o outermost at ang istikos o line of verse. Ang salitang acrostic ay unang tinukoy sa mga hula ng mga Eritrean civil kung saan nakasulat sa mga dahon at inayos upang ang unang titik ng dahon ay laging bumubuo ng salita. Nagpatuloy ito hanggang sa kasaysayan ng modernong panahon. Sa modernong panahon ay marami ding mga halimbawa ng acrostic. Tulad ng huling kabanata ni Lewis Carroll's Through the Looking Glass na may napaloob na tulang About Beneath a Sunny Sky ay isa palang acrostic ng totoong pangalan ni Alice Pleasance Liddell, ang fantasy novel Alice of the Wonderland. Maging ang pambansang awit ng Netherlands, The Williams, ay isa ding acrostic na ang bawat unang titik ng 15 taludtod ay nangahulugan ng Willem van Nasub, isang pamanang pagpapakilala sa sarili sa mga mamamayang Dutch. Ang tulang acrostic ay matatagpuan sa maraming uri ng literatura, maging sa Old Testaments, sa Psalm 119. Maging si Shakespeare ay gumamit ng mga acrostic upang ilihim ang mga mensahe mula kay Christopher Marlowe at si Edgar Allan Poe na sumulat din ng tulang A Valentine. Sa aking pananaliksik kung ano ang kahulugan ng tulang acrostic, ay natiyak ko na ito ay may kabuluhan at kahalagahan sa pampanitikan at kasaysayan upang makapagpahayag ng maraming ideya sa pamamagitan ng mga simbolo ng bawat titik na maghahayag ng kahulugan at unawa sa bawat kaisipan. Isang kahayagan na ang tulang acrostic ay mahalaga na dapat bigyan ng pansin ng ating Commission ng Wikang Pilipino o KWF bilang isang tagapagtanggol ng wikang Pilipino sa panulat. Tulad ng matandang kasaysayan ng mga tulang acrostic ay nagpapahayag ng pagbibigay diin ng kanilang damdamin upang iparating sa kinaukulan sa pamamagitan ng mga lihim na pagpapahayag. Ngayon naman ang ating tatalakayin ay ang mga pamamaraan ng pagsulat ng tulang acrostic. Narito ang gabay sa pagsulat ng tulang acrostic. Ang titik technique ang tuluyan ng mga tulang acrostic ay ang bagong edisyon ng mga tulang acrostic, mga titik sa bawat titik na nilalapatan ng kahulugan, kaisipan at damdamin na siyang nagbibigay buhay sa mga salitang nabubuo.
Ang layunin sa ganitong paraan ng patulang himig ay upang madaling basahin at unawain ng simple. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng tamang kahulugan o teknik ang bawat titik na siyang magiging gabay sa bawat salita na ipauunawa. Tulad ng mga sumusunod na elemento ng tula: sukat, tugma, tayutay o matalinghagang salita, larawang diwa, simbolismo, at iba-ibang mahalagang konsepto ng tula. Ang sukat, ito ang bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Tugma, ito ang pagkakatulad o pagkapare-pareho ng huling tunog o mga huling salita ng bawat taludtod ng tula. Ang tayutay naman o ang matalinghagang salita, sinasadya ng malikhaing paggamit ng mga salita at paghahambing ng hindi literal. Ang larawang diwa o image o imagery, ito ang pinakapuso ng panulaan. Ito tumutukoy sa muling paglikha ng makata sa anumang karanasan dulot ng iba't ibang pandama sa pamamagitan ng mga salita. Iniwan nito sa mambabasa ang mga tiyak na at malinaw na larawan. Ang isa ay ang simbolismo o poetic symbol. Ito ay mga tunay o konkretong imahe na sumusulong sa atin na isipin ang kahulugan na napaloob dito. Ito ang ilang mga gabay upang madaling makagawa ng mahusay na tulang akrostiko. Una, mag-isip ng isang ideya kung ano ang isusulat na tula. Halimbawa, bigyan natin ng kahulugan ang salitang tao. 3 titik lang yan o 3 letra. Paano mo ito ilalarawan upang makabuo ng ideya patungkol sa tamang kahulugan ng tao? Dito, ang naisip ko ay ang biblical na kahulugan ng tao. Sapagkat alam natin na lahat ng tao na nilalang ng Diyos na may buhay ay may kaukulan. Ang tao, hayop, at mga halaman. Ngunit ang tao ang may pinakamataas sa lahat na uri na nilalang ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos na dakilain ang kanyang pangalan at upang paglingkuran siya, pupurihin at sasambahin. Dito ako kumuha ng kabuoang idea. Paano ko nabuo ang tulang akrostik? Sa pamamagitan ng pagkuha ko ng ideya sa biblical na pamamaraan. Sa pamamagitan ng paglalang ng Diyos sa tao ay magagawa mo ang angkop at tunay na obligasyon para sa Kanya habang buhay. Pag ilalapat na natin ito o isusulat na natin ito pababa, bawat titik ng pamagat ng tula. Halimbawa, tao, tayo'y isinilang ng Diyos na may pakay. Angkop, sa Kanya'y maglingkod na tunay. Obligasyon nating sundin habang buhay. Palawakin natin ang isip sa mga ideya kung paano maging tugma na may sukat ang pagbibigay ng kahulugan sa bawat titik. Paglaruin lang ang isipan ng magagandang ideya. Maging positibo lang lagi. Pansinin din ang pagkakagawa natin ng tula. Pansinin ang sukat ng 12 pantig. Nahahati sa tig-6 na bilang ito. Ito ang tinatawag na tradisyonal na tula. Tayo'y isinilang ng Diyos na may pakay. Angkop ang sa Kanya'y maglingkod na tunay. Obligasyon nating sundin habang buhay. Sa bawat pantig, tig-6. Ilapat ang mga pangungusap sa titik na aangkop sa gagawing tula. Dahil ang ating paksa ay tulang akrostik, bigyan ko naman ng tamang pakahulugan ang tulang akrostik. Narito ang tulang akrostik. Titik, teknik, katha na tula isipan. Uri din ng sining na naglalarawan. Layon ipakita, diwat kahulugan. Anyot likhang isip, ang pinaghuhugutan. Nagbibigay buhay, bawat litrang laan.
gabay panuntunang nasa panulaan, akdang aking ambag sa ating panitikan. Kwentong nakabatay, maging kasaysayan, replika ng buhay, minsan ang batayan, okasyon ng paksa, may patutunguhan. Sanaysay na simpleng mauunawaan, tugmat dapat laging makatotohanan, isang obrang dapat ating mapagyaman, katitikang handog sa ating kabataan. Kung ating mapapansin, ang tulang acrostic, nakapaloob na ang sangkap para maunawaan kung ano ang tulang acrostic, gaya ng mga nauna kong paliwanag sa aking introduction. Patuloy lang na sa paggawa ng at huwag sumuko na mag-isip ng mga bagong ideya. Dahil ang tulang akrostiko ay isang special na sining sa panulaan. May ilang exemption lamang upang mapaghusay ang bawat lapat ng tula. Una, ito ay walang saknong kung ilang taludtod o kaya depende sa pamagat na gagawing acrostic. Kung may pagkakahati ng salita ang siyang magiging pinakataludtod upang mailarawan ng ang acrostic. Hindi dapat mapabilang ang salitang nasa pamagat na pinagkukunan ng titik dahil iyon ang binibigyan ng kahulugan sa acrostic. Halimbawa, buwan ng wika. Ang buwan at wika ay hindi dapat babanggitin sa taludtod ng tula. Gaya ng aking ginawang tulang buwan ng wika. Bigkasin ang wasto, sariling salita. Unawain ito sa puso at diwa. Wagas na hangarin upang magkaisa ang bag ng Pangulong Quezon na pamana. Nawa ay mahalin lingwaheng dakila. Nais ng damdamin mabigyang pag-asa. Gabay nasa batas upang mapakita. Wastuhin ang haka sa pagkaunawa, isang henerasyong dapat ang magpala, katumbas ay diwat, pag-ibig sa bansa, akay ng talino sa isip at gawa. Sa pagsulat din ng acrostic, hindi dapat isama ang mga salitang nag-uugnay tulad ng mga sumusunod. Ang salitang ang, ay, at, mga, si, ng, ni, sa, na, at iba pang kauri nito. Sikapin at iwasan na hindi nauulit ang salita sa bawat taludtod. Ang pinakamahalaga ay nasusunod natin ang mga elemento ng panulaan. Dahil mahaba na ang ating paksa na tinatalakay, ay gagawa ulit tayo ng panibagong paksa. Bakit ang tulang acrostic ay hindi naitala sa ating kasaysayan? Ano ang maaring naging sanhi? Ibabahagi ko rin ang iba't ibang anyo ng tula at marami pang mga tulang acrostic. Marami pa akong maituturong mga tulang acrostic na magagamit sa pag-aaral, lalo na sa mga mag-aaral. Hindi lang para sa mga mag-aaral, maging sa mga guro na nagtuturo sa wikang Pilipino. Mag-like and share lang po at mag-comment upang matalakay pa ang imang paksa. Padayon lang po tayo sa pagsubaybay. Maraming salamat at mabuhay po.